Hi mga Sai Agsoy! Ang daming dumadaan dito sa newsfeed ko about sa isang sikat na content creator dyan sa Pilipinas na humihingi siya ng tulong para po sa medicine, para po sa kanyang papa kahit piso-piso lang. Tapos mga Sai Agsoy, ang dami-dami talagang mga bulldog na tumatahod, binabash na siya, nakitsas dito, kisya ganyan, hindi siya dapat tulugan, hindi siya deserve tulungan. Kasi panay flex-flex niya ng mga kung ano-ano, kung ay ganyan. Sa totoo lang mga saito, ito lang talagang literal na sakit talaga ng bawat Pilipino, no? Yung tipo na kapag may umangat, minsan mayroong masaya, minsan hindi, yung iba gusto nila yung lugmok ka. Here's the reason why I never flex all my luxury items in social media. Kasi mga sayo, pagdating talaga sa social media, sobrang init ng mga mata ng mga tao sa suskam. Lalo na yung mga bulldog, hindi lahat ng mga bulldog ay masaya kung ano yung na-achieve mo sa buhay mo, kung ano yung sinishare mo sa social media mo. Yung iba, naghihintay lang talaga na bumagsak ka at risbakan ka at ibalik sa'yo yung mga bagay, yung mga happy life na naranasan mo, ibalik nila sa'yo. That's the reason na hindi ko talaga sinishare sa inyo about my personal life. Kung ano na-achieve ko sa buhay ko, kung ano yung mga luxury items na meron ako, even my family, hindi po nila yan alam. Only by myself lang talaga at yung darling ko. Kami lang talaga. I learned the fact na hindi lahat na bagay i-flex mo sa social media. Lalo-lalo na kapag yung mga luxury items, kung ano yung na-achieve mo, hindi din masama ang mag-flex sa lahat ng mga bagay, kung ano yung na-achieve mo. Kasi sobrang nakaka-proud din yan. Pero mayroon talaga tayong magkakaiba yung mindset natin. For me kasi, Zai, all I remember during the Bagyong Tino, I helped in Barangay DSB. Nagbigay ako ng relief good, kunting relief good. That money came from my pocket, my personal earning. Hindi yan galing sa bulsa ng asawa ko, basta personal ko yun. Galing yan sa puso ko. And I have a lot of rumors. Ang dami talagang nagsisiay sa akin, Tay. Kung anong trabaho ko, kung saan ako kumuha ng pera ng ganong kalaki, ganyan, etc. etc. Pero kapag may nagtanong sa akin kung ano yung trabaho ko, isa lang talaga yung sinasabi ko. Yung trabaho ko, kain, tulog, lapod. Yan lang po yun. Basic talaga, Zay. O, di ba? Walang may magagalit kasi hindi lahat na tao, pag sabihin mo yung totoo, masaya sa'yo, natutuwa sa'yo. Meron din mga tao na masaya sila kung ano yung na-achieve mo sa buhay mo. At for me talaga, no, I always protect my personal life. Yes, I'm a content creator at ang dami ko ng followers dito sa Blue Up, sa YouTube, anything, sa lahat ng social media ko. Pero sa totoo lang, Day, I live my life in the very enjoyment life. Yung sobrang saya sa buhay ko. Yung hindi ko na masabi sa iyo kung ano yung status ng buhay ko. Basta for me, masaya ako. Yung lahat ng mga bagay na hindi ko naranasan noon, ngayon, naranasan ko na lahat-lahat. Yes. So, kaya hindi masama ang mag-flex sa social media. Ang masama lang, yung mga bulldog na hindi nila kayang ma-achieve kung anong na-achieve mo. So, the point is, for me kasi, iba kasi ako. I always learn na keep your personal life out in social media. Ganyan yung ano. Tapos mga sayog-soy, tapos may nabasa pa din ako dito na sabi daw yung pera daw ni babae, si lalaki daw yung nag-handle ng pera, kaya hindi siya magalagulan niya. For me kasi, Jai, I just want to share you, hindi lahat ng mga apam ganyan yung status ng buhay at hindi natin alam kung anong totoong kwento. For me talaga, Jai, si Dudong, never yan nakialam sa pera ko. Pera ko talaga. Pera niya, pera naming dalawa. Hindi ako gumastos, pero minsan ako talaga ang gumastos. Lalo na kung nandyan kami sa Pinas, sa pera ko yung gagasto niya. Pero pag ma-check niya, i-check niya yan. Pag wala dun sa record, syempre mayroon naman tayong mga receipt na ganun. Tinatanong niya ako, bakit ginalaw mo yung pera mo? Sabi ko, gusto ko lang naman talaga na hindi sa lahat ng bagay, lalaki ang gagastos. Syempre, may sarili akong trabaho, may pera naman ako, kailangan ko ding mag-share, parang gano'n. Pero iba yung Dudong ko. Lagi niya akong ginaguide kung saan ko gagamitin yung pera ko.
Lagi niya akong tinuturuan pagdating sa negosyo na hindi ako malulugi at hindi stressful. So, siya po yung nagturo sa akin kung paano pasukin yung stock broker, parang ganun. Nagbibigay ako ng mga stocks, ganyan. So, basta only ilang tao lang talagang makaalam pagdating sa stock broker. So, ayan, dyan ko po. Pero never ko talagang ine-explain. Never kong piniplex sa social media ko kung ano yung mga luxury items ko, bag, jewelry, sapatos, anything dyan. Because I protect my personal life. Siguro kayo magtataka at ito din, isa din yun sa point na ang daming nagtatanong lagi, bakit daw lagi ako naka-business trip, syempre, business trip, common sense na lang, ganon. Pero, yun ang mga sayok-soy. Hindi masama mag-flex dito sa social media, yung masama lang, yung mga bulldog na hindi nila na-achieve, kung ano yung na-flex mo, ganon. Pero, mayroon tayong iba-iba talaga yung mindset natin. For me talaga, I always keep personal about my own goals. Charos, lahat ng bagay kung anong mayroon ako. Even my family, hindi yan nila alam lahat kung ano ang mayroon ako. Okay? Hindi nila alam lahat. Only me and my dodong. So, syempre mga sayo-soy, lagi yung tatandaan, lagi nating i-protect yung personal life natin. Kasi sa panahon ngayon, sobrang init ng social media. Hintayin lang nila na bumagsak ka at riribaskan ka at ang dami na talagang bulldog na tumatahol-tahol sa'yo. That's my point.